The only time na mararamdaman ng babae na mahal mo siya is pag nililid mo siya. Hindi yung tinotolerate mo siya. Alam na magulang mo kung under ka sa asawa mo. Kasi talaga nakakaano eh. Sabi ko, this is a good example of being a fucking simp. Ang pinakaayaw ng lalaki sa babae is yung, kaya nga mahirap sa ating lalaki pag masyado tayong in love sa babae. No bro, you cannot make women happy unless she's the one chasing you. Women always sick sa mga dominanteng lalaki. Hey, what's up guys? Ito po si Suplado Moto. Okay, for today's vlog, let's talk about, meron tayong shinare sa ano natin sa IG mga ropa. Is about dun sa presidente ng France. Nakita nyo ba yun? Grabe no? Well, sa iba parang wala lang yon or okay lang, wala namang masama. Pero yung mga ganong gesture or body language na pinapakita ng couple or dalawang tao is syempre iba yung dating sa karamihan. Tandaan mo you are the powerful or one of the most powerful person in the world. Tapos ginaganon ka na asawa mo. Tapos baka naman sabihin nyo naman, grabe naman Suplado pa, ginagawan lang nila na issue. Wala lang naman yan. Okay, sige, wala lang. Pero ganito yan mga ropa. Imaginein mo kung ikaw presidente ng isang bansa. Ganito kasi tinatranslate niya na kung ikaw napaka-powerful mong tao at nagli-lead ka ng isang country, okay? Pinagkakatiwalaan ka ng mga neighboring countries. Tapos makikita ka na ginaganong ka ng asawa mo. Then, what do you think they will think about you? Sino ang nagdidesisyon ng relasyon para sa'yo? Or sino ang nagdidesisyon sa inyo sa relasyon? Or this man leading our country and yet his wife cannot lead him? What the hell? Ba't ganun? Tingin mo kaya tayo i-lead nitong tao na to? Kung yung isang tao at misis niya hindi niya ma-lead ng maayos. Mga ropa, yung presidente ng France is 47 years old. Tapos ang gap nila is 23 years old. So dito papasok yung sinasabi ko sa inyo guys, Mr. Nice Guys. So ganito yan, pwedeng nag-groom si Mr. President ng kanyang teacher. Teacher niya yun yung napangasawa niya. He was only 17. Teacher niya nung high school. The girl is already 39 nung nabuo yung kanilang relasyon. My God bro, 17 yung lalaki. Ang bata, di ba? Sabi ba nga sa ibang ni-research ko, 14 years old. Tapos yung babae, 39. And she has 3 kids already. So yung magulang ni Emmanuel, inilayo siya dun sa babae. 2 doktor yung magulang niya. Inilayo siya sa babae, dinala siya sa Paris para mag-aral. Pero after niya makatapos ng college, bumalik siya doon sa babae. At alam na rin naman ng babae na pwedeng pag nag-college to si Emmanuel, makahanap na ng kaedad niya. Pero ano nangyari? Wala nangyari. Bumalik pa rin sa kanya. So mga ropa, nakikita nyo ba pag ang babae hinahabol mo? Nakikita nyo ba pag ang babae may leverage sa'yo? Ito yung sinasabi ko mga ropa, iba ang atraksyon ng babae sa lalaki. Women always sick sa mga dominanteng lalaki or yung mga superior na lalaki. Isa na nakikita ko kung baka siguro hanggang ngayon sila pa rin, because the guy has the power to lead the nation. Pero let's say he's an average man. Do you think sila pa rin hanggang ngayon? I don't think so. Or pwedeng sila pa rin, pero alam mo na kung anong buhay meron si Emmanuel. Anong tingin nyo mga ropa? Just comment below. Ano yung thoughts nyo dun sa nakita nyo? Napaka-powerful ng videos na yun. Kaya nga kaagad, viral agad eh. Kung ang girlfriend mo laging nakapout pagkasama ka or laging irritable pagkasama ka, hindi mo siya girlfriend. Isa kanyang clown. Why? Uta, nakasimangot, hindi masaya. Eto ganito mga ropa, may mga babae na pagkasama nila yung boyfriend nila o yung lalaking gusto nila, napakasaya, napakasarap sa pakiramdam nila. Pero ikaw, kasama mo siya, nakasimangot, irritable. So ano kanya?
Isa kang clown, Brad. Okay? So ine-expect niya sa'yo na kaya mo siyang pasiyahin. Yung mga ganung babae, hindi na masaya sa buhay nila. Bago mo pa nakilala yan, hindi na masaya yan. Ang ine-expect nila na gagawin mo is mapasaya mo sila. Na akala nila pag nakipagrelasyon sila sa'yo, magiging masaya sila. Which is, pwedeng yun din yung pangako mo sa kanila. Diba? May mga lalaki kasing puro flex, I can make you happy. No bro, you cannot make women happy unless she's the one chasing you. Tamo, let's say for example ganito, nagkabaligtad. Makikita mo doon kay Mr. President na siya yung nag-chase. Why? Kasi after college, pinuntahan niya pa rin yung teacher niya. Kaya ako sinabi Mr. Nice Guy, kasi nga, since when we were young, puro babae yung sinusunod natin. Kaya nagiging nice guys tayo, di ba? Nanay mo, tsahin mo, daycare center, puro babae. Teacher mo, nung high school, puro babae. Even in college, di ba? Only few men na professor sa college. Kaya nga, we are so fucking nice. Nakakala natin na yung pagpiplease natin sa teacher natin, sa magulang natin, aakma or swak sa pagpiplease ng girlfriend natin or sa asawa natin. Mga ropa, hindi mangyayari yun. Okay? At sana itong content na ito maka-add ng value sa buhay nyo. At sana kahit pa paano, makakalabit natin ang utak nyo. Oo nga no. Kaya pala kahit super nice ako sa kanya, kahit wala akong ginagawa, lagi pa rin siyang galit sa akin. Kasi nga, siya yung may leverage sa relasyon. Pag ang babae, ganito mga ropa, hindi kailanman magpapantay ang inyong nararamdaman. Kaya huwag ka maniwala sa 50-50. Okay? Laging merong mas lamang ang atraksyon. Laging merong mas mataas ang atraksyon. Kaya nga kung ikaw nasa posisyon na mas mataas ang attraction mo sa kanya, ikaw yung kaya niyang kontrolin. Siya ang leader ng relasyon. Pag ikaw ang mas mataas ang attraction sa kanya, ikaw yung masyadong mararamdamin, ikaw yung masyadong matampuhin pag hindi niya binibigay yung gusto mo. Pag hindi siya masaya, gusto mo siya lagi i-please. So ibig sabihin, ikaw ang under niya. Okay? So ibig sabihin, you are by default, ikaw ang sumusunod sa kanya emotionally, mentally. Okay? Kahit na sabihin mo pa na ikaw ang leader ng relasyon, pero dahil ikaw ang mas mataas ang nararamdaman, ikaw mas mataas ang magpagtingin sa kanya, ikaw ang sumusunod sa kanya mentally, emotionally. Okay? So ganito mga rapa, baka sabihin nyo naman, masama ba yun? Hindi masama yun. Pero of course, with your feelings or with our feelings, there's no such thing as masama, di ba? As long as we feel good, di ba? There's no right or wrong pagdating sa nararamdaman. Ang mahalaga doon is, does it feel good? If it's feel good, hindi natin alam kung tama ba o mali. Kaya nga mahirap sa ating lalaki pag masyado tayong in love sa babae. Yan ito mga ropa, pag ikaw masyadong in love sa babae o pag ikaw ang habol ng habol sa babae, ikaw yung nakaka-feel ng love, ikaw yung nakaka-feel ng emotions, which is good for you. Tama? Pero pag ikaw yung hinahabol ng babae, which is hindi ikaw yung nag-e-effort to show the love to her or to show your care for her, well of course you still care. Ako, I would argue na ang lalaki, kahit hindi niya gaano kamahal ang babae, mananatiling may pag-iingat or pagkakalinga sa lalaki na makukuha ng isang babae. Naniniwala ako dyan. Kasi kung may mga lalaki nga willing to die di ba? Just to protect women or just to protect people. How much more yung babae na may gusto sa kanya or naghahabol sa kanya. Di ba? Or especially kung nasa relasyon siya. So balik tayo mga ropa. Yun ang disadvantage, okay? May disadvantage pag ikaw yung hinahabol. Why? Kasi hindi ikaw yung nakaka-feel ng emotional stimulation. Siya. Gets? Pero make sure mo naman na talagang itong babae na to is sa'yo lamang. As long as nagre-reciprocate ka na binibigay mo yung mga needs niya. Kumbaga hindi man sobra, basta as long as pasok doon sa mga pangangailangan niya emotionally, mentally, okay na siya doon. Okay? Hindi siya bibitaw sa'yo. Kaya nga mga ropa, piliin nyo yung mga babaeng mataas ang attraction sa inyo. Huwag yung piliin yung mga babae na alam nyo na pwede kayong gamitin. Okay? Sa last content natin, pinag-usapan natin yung sinabi ni Papa Jack, di ba? Ano sabi ni Papa Jack doon? Tinanong siya ni Tony Gonzaga, ano daw yung pinakaayaw ng lalaki sa babae na ginagawa ng babae. Sabi niya, ewan ko na-discuss ko to I think ito yung di ko nasabi. Sabi niya is, yung ayaw natin ng nagger. Of course, ayaw natin nun. Pero, yung ba talaga ang pinakaayaw natin? Most men can tolerate that, di ba? Kaya nilang i-tolerate yun. And I genuinely believe na marami sa inyo na nasa relasyon na tinotolerate nyo yung pagiging nagger ng girlfriend nyo at pagiging nagger ng asawa nyo, di ba? So ganito mga ropa, hindi yun ang pinakaayaw ng lalaki sa babae. Ang pinakaayaw ng lalaki sa babae is yung ma-feel used tayo. What? Ulitin ko,
Ang ayaw natin or pinakaayaw natin sa babae is yung ginagamit tayo. Yes, alam natin na meron silang pangangailangan. Naniniwala ako na pagdating sa relasyon, tayo ang magbibigay ng karamihan ng pangangailangan. Pamilya, emotional support, mental support. Kaya nga haligi ka, Brad eh. Ibig sabihin foundation ka. Ibig sabihin dapat matatag ka. Kasi ikaw ang sandalan. The more na mas matatag ka, the more na mas malalim ang core mo, or the more na mas malalim ang hukay ng pundasyon mo, the more na mas okay. Ano ibig sabihin doon? That's an analogy na na-experience mo sa buhay. Okay? The more na mas marami ka experience sa buhay, the more na mas matatag ka. Ngayon, kung masyado kang baby ng magulang mo, pukyang ina, umalis ka na. Maniwala ka, bro. It may affect yung pagkatao mo, pati relasyon mo. Pati yung babaeng gusto mo na nag-aagusto sa'yo, she may lose interest along the way. Pag masyado kang spoiled, pag masyado kang baby, pag masyado kang binaby, there's nothing wrong with that. However, anong natutunan mo? Kasi pwedeng ganito yan, Brad eh. Pwedeng yung maniniwala ka na dapat ganito yung ginagawa sa akin ng mundo, kagaya ng ginagawa sa akin ng magulang ko. No, it's not. Yung ginagawa sa'yo ng magulang mo, hindi pwedeng gawin ng sino man tao. Magulang mo yun, kaya nila ginagawa sa'yo yun. Ngayon kung ibang tao sila, I don't think nagagawin nila sa'yo yun. Okay, but don't get me wrong, there are people na pwede pa rin gawin yun sa'yo. Pero nasan sila? Majority of people walang pakialam, di ba? Wala silang pakialam sa problema mo. Kahit mag-post ka sa FB mo, mag-post ka sa wall mo ng kung ano-ano, mag-rant ka, mag-whine ka, mag-complain ka. Wala, bro, wala silang pakialam. Okay? Ito Rafa, the only time na may pakialam, especially yung EA mo sa'yo, pag nakita nilang masaya ka. Di dapat siya masaya, dapat seryoso siya. Okay, let's go back. So mga Rafa, uulitin ko, kung ganon ang kayang gawin ng asawa mo or ng girlfriend mo in public, how much more inside your house, di ba? Or how much more pag walang nakakakita sa inyo. Eto mga Rafa, dito mo makikita na talagang yung asawa niya ang may leverage sa kanila. Wala silang anak ha. I did my research mga Rafa. Kasi talaga nakakaano eh. Sabi ko, this is a good example of being a fucking simp. Ito yung naniniwala na love ang dapat pairalin, or yung vulnerability yung dapat pairalin, o yung nararamdaman ang dapat unahin. No, it's not. Hindi ka ba nagtataka kung bakit siya hiwalay dun sa asawa niya at meron siyang 3 anak? Ikaw ang bata mo, anong tingin ng karamihan sa'yo? Noon during that time na bata ka pa, you were 17 and she was 39 years old. Anong tingin mo? Kaya nga nilayo siya ng magulang niya, di ba? Alam mo feeling ng magulang niya? They are a failure nung bata siya. Kasi na-inlove siya sa teacher niya. Well, I'm not saying na may masama doon, pero alam naman natin, with society's rule, hindi maganda tingnan or parang hindi kaaya-aya, tama? So kaya nga, ang feeling na failure sila as a parents. So ngayon tumanda ka na bago yun, for sure. Yung magulang nila, iisipin, pukilang ina, matanda ka na, alam mo na ginagawa mo, bahala ka na. And at the same time, lalaki ka. Tandaan nyo mga Rafa, sino may mga asawa dito na alam ng magulang mo kung under ka sa asawa mo? What? Ulitin ko, alam ng magulang mo kung under ka sa asawa mo. Ulitin ko, alam ng magulang mo kung under ka sa asawa mo. Mararamdaman nila yon. Kaya nga merong bet ang magulang mo para sa'yo. Kaya nga merong gustong babae ang magulang mo para sa'yo. Kasi nakitaan nila yung babae na yon na talagang mamahalin ka ng totoo. Alam ng magulang kung anong the best para sa'yo. Because napagdaanan nila yon. Kasi minsan din sila naging matigas ang ulo. Tandaan mo ha, kaya nga merong arranged marriage. Okay? Yung arranged marriage na yon, ang tatay nila ang naghahanap ng lalaki na makakasama mo. Na pinapractice pa rin yan sa mga ibang country, especially sa India. May mga tao pa rin pinapractice yung ganun at hindi mawawala yun. So kahit na mawala yun, meron tayong hardwired or primal urge. Kahit nung panahon pa ng mga ancestors natin, iisa lang. We have this universal attraction or universal traits na hinahanap sa isa't isa. Okay? Kaya never natin mababago yun. Or we cannot rewire yung emotional attraction na yun or yung emotional traits na yun na hinahanap natin sa bawat isa. Okay? Kaya nga, kung sasabihin mo, di ba na 2025, that's bullshit. We still want fucking traditional women and women still want traditional men. At sana maliwanag yan sa inyo. Okay? Sana guys, thank you so much. Sana ma-appreciate nyo to. Kasi eto yung the best example ng pagiging simp, pagiging Mr. Nice Guy, at pagiging white knight. Pagiging white knight is maybe this guy trying to save her because she's came from a relationship na meron silang 3 anak and di natin alam kung yung 3 anak na yun sa isang lalaki lang.
So hindi natin inaano to ha, hindi natin na minamasap. Pero nakita kasi natin kung ano yung pwedeng epekto nito sa isang relasyon. Na pag ang babae ang nasusunod, ito yung pwedeng maging epekto sa'yo ng relasyon. Okay? Na naniniwala ka na yung babae kaya mong i-save. You are so nice na ang akala mo pag sobrang nice mo gagawin din niya sa iyo yun. Na mararamdaman niya someday na you are so nice na kailangan niya rin mag-reciprocate kagaya ng ginagawa mo. No, it's not. At yung pagiging simp na ginagawa mo lahat para sa kanya, para mapatunayan mong mahal mo siya, hindi yun ang way how to make women feel love. Okay? The only time na mararamdaman ng babae na mahal mo siya is pag nililid mo siya. Hindi yung tinotolerate mo siya. Ulitin ko, the only time na mararamdaman ng babae na mahal mo siya is pag nililid mo siya. Hindi yung tinotolerate mo siya. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Magandang araw sa inyo lahat. And bye-bye. Show love. And peace out.